Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nasa isang coffee shop si Nakara at Lorin na matanggap niya ang message mula kay Daniel. Ngunit hindi niya pinagtuunan ng pansin dahil abala siya sa kaibigan. May maganda kasing balita si Lorin para sa kanya. Nahanap na nito si Margo Mendez na kasalukuyang nasa ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali ay Africa ang sinabi ng kausap ko. Ani Lorin. Ang layo naman pala. Anong ginagawa niya doon? Ang sabi ay nasa isang liblib na lugar ito para magbigay ng tulong legal sa mga naninirahan doon. Isang taon na ang nakakalipas at walang nakakaalam kung may balak pa nga bang bumalik sa bansa. Kakaibang lawyer at napiling magtrabaho sa lugar ng mahirap kumita ng pera kumpara sa syudad. Matapos ay iling-iling na sumimsim ng inumin, napaisip naman si Kara habang hinahalo-halo ang kapeng in order. May iba kayang paraan para makabalik siya rito? I don't know, baka pwede sa iba na lang tayo humingi ng tulong. Napakaraming lawyer na malalapitan. Suggestion ni Lorin. Pero kailangan ko sundin ang gusto ni Kuya. Sa kanya lang siguro ako maghahanap ng iba kapag nakausap ko nitong si Margo Mendez. At hindi siya pumayag na tumulong sa kaso. Ani Kara. Matagal silang nagkwentuhan at hindi na namalayan ng oras hanggang sa tumunog ang phone. Pagtingin ay na-transfer na si Daniel ng pera sa account niya. Sa pagkabigla ay napansin siya ni Lorin. Bakit Kara? May problema ba? Saka sumilip sa phone. Sino nagbigay sa'yo ng pera? Ang laking halaga naman yan. Si Daniel? Eksaheradang naging reaksyon ni Lorin. At bakit kanya bibigyan ng pera? Huwag mo sabihing tumatanggap ka pa rin mula sa kanya. Pinaliwanag naman ni Kara ang kondisyon ni Daniel sa tuwing magbibigay ito ng pera. Imposible, magkikita lang kayo or sasamahan mo lang siya ay ganyan na kalaki ang ibinibigay? Ay nako, huwag kang magpapauto sa lalaking yan Kara. Baka may hidden agenda yan kaya mag-iingat ka. Paalala pa ni Lorin. Nilapag ni Kara ang phone at hindi na nag-abalang basahin ang panibagong mensahe ni Daniel. Ang mas mabuti pa ay ibalik mo na lang sa kanya ang pera niya at baka yan pang maging dahilan para habul-habulin ka. Magsisend ulit siya. Kilala ko si Daniel, hindi yung titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Ani Kara, mahinang napamura si Lorin dahil sa inis at nang makitang oras ay nagpaalam ng aalis at may lalakarin pa. Sorry at kailangan ko nang umalis Kara. Matapos ay mabilisang inubos ang inumin pero napangiwi rin saka lumapit para bumulong. Next time sa ibang coffee shop tayo magpunta. Ang pait ng kape nila dito. Hindi ko carry. Napangiti naman si Kara saka kumuhay bilang pamamaalam sa kaibigan. Nang maubos na rin niya ang inumin ay saka tumayo para umalis nang tumunog ang phone. Inakala pa nga niyang si Daniel muli ang magme-message pero galing pala kay Sandro. Sandro, babalik na ako sa Saturday. See you soon. Napangiti muli si Kara at saka nag-reply. Matapos ay nagpa siya nang magtungo sa Alba Hotel. At alas 11 na nang tapos sa natrabaho. Naglakad siya patungo sa sakayan ng bus habang yakap-yakap ang sarili dahil malamig na simoy ng hangin. Pero natigilan nang mapansin ng pamilyar na kotseng mabagal na tumatakbo para sabayan siya. Si Daniel na nakuha pang manigarilyo habang nagmamaneho. Madilim ang ekspresyon na nakatitig sa kanya. Binaliwala to ni Kara hanggang sa binusinahan siya. Sumakay ka dito, kailangan nating mag-usap. Utos ni Daniel. Ang mga tao sa hindi kalayuan ay napatingin na sa kanila. Hanggat maaari ayaw ni Kara ng iskandalo kaya kahit na ayaw, ay kailangan niyang harapin si Daniel. Labag sa loob siyang sumakay sa kotse at nag-seatbelt. Kumain ka na ba? May malapit na restaurant dito. Ani Daniel. Hindi makapaniwala si Kara. Kani-kanina lang ay iritado to pero ngayon ay kalmado na. Ano ba kailangan mo? Sabihin mo na. Ani Kara. Nang maupos ang sigarilyo ay kumuha muli si Daniel ng panibago. Napuno ng usok ang loob ng sasakyan. Nasabi ko na kanina sa text, ikaw ang gusto ni Mrs. Lim kaya baka pwede mo namang i-consider ang pagtulong sa kanya bukas. Tahimik lang si Kara kaya nagpatuloy si Daniel. Bakit ayaw mo magpunta? Kahit magpakita ka lang sandali doon. Daniel, sa dinami-dami ng pwede mong isama bukas, bakit ako? Bakit hindi si Secretary Eunice or si Brenda? Nagbigay ka pa ng pera para lang talaga, hindi ako makatanggi no? Pumalpak si Eunice ngayong araw kaya pinaalis ni Mrs. Lim.
At hindi pwede si Brenda, nasa ospital pa siya. Ani Daniel, bahagyang nasaktan si Kara. Ibig sabihin ay last option pala siya sa sitwasyong iyon. Hindi ako sasama sa'yo bukas sa banquet. Desisyon ni Kara bilang ganti. May importanteng proposal, project ako para kay Lim Corporation at kailangan ko. Kung ganun, hindi sapat ang binigay mo pera. Sasama ako sa'yo bukas pero gusto ko ng 2 million. Putol ni Kara sa sasabihin nito. Napakurap si Daniel, hindi inaasahan ang kondisyon nito kapalit ng pagsama. Nag-alangan siya dahil malaking halaga din ang gusto nito. Hindi niya kaya magbitaw ng ganong kalaking halaga kahit pa asawa niya to. Upang itagong pagkabiglay natawa si Daniel. Talaga bang desperada ka na para mag-demand ng ganito kalaking pera? Bakit? Hindi mo ba kaya maglabas? 2 million lang yan. Maliit na halaga para sa'yo. May paghahamong saad ni Kara na pangisi si Daniel sa kabahagyang lumapit para bumulong sa tenga ni Kara. Ibibigay ko sa'yo kapag successful ang proposal deal. Matapos sinagawa pang hipan nito sa tenga. Agad nag-react si Kara at tinulak to palayo sa sabay iwas ng tingin para itago ang kaba. Hindi pa rin maiwasang maapektuhan kay Daniel. Nang makabawi ay binuksan ng kotse para lumabas ng pigilan nito. Siyempre binawi niya ang braso. Saka lang ako magpupunta sa banquet kapag na-transfer mo na sa account kong 2 million. Aniya, at baka hindi pa nito pa rin ang sinabi. Natuto na siya sa pagiging tuso nito. Kahit ngayon ko pa ibigay sa'yo, ani Daniel. Gustong manigaradong sisipot to bukas. Napatiimbag ang si Kara dahil ayaw talaga nito sumuko. Naglabas naman ng cheque si Daniel. Sa tingin mo ba hindi ko gagawin? Hindi ka naniniwala? Oo, yun ang gustong sabihin ni Kara. Pero mas pinili na lamang niyang manahimik. Pinirmahan ni Daniel ang cheque saka ibinigay ng magsalita. Tungkol nga pala nung isang gabi. Pinuntahan ko si Brenda. You don't have to explain. Hindi na kailangan dahil kalat na kalat ng balita sa internet. Ani Kara sa katuluyang umalis. Naglakad siya palayo habang mariing nakakuyom ang kamao. Walang pakialam kung nagugusot ng checkeng hawak. Kinabukasan nang makarating si Kara sa venue ay masaya siyang sinalubong ni Miss Lim. Mabuti na lang at nandito ka na. Alam mo bang inis na inis ako sa sekretary ni Daniel? Sa halip na tulungan ako, na mas lalo pang niyang pinalala ang sitwasyon. Tila nagsusumbong na saad ni Miss Lim. Ganun po ba? Ani Kara na pasimpleng umiti. Tara sa loob at marami akong gustong ikwento. Aya ni Mrs. Lim. Pagpasok sa loob ay napansin ni Karang isang lalaking pababa sa hagdan habang inaayos ang suot na damit. Si Melvin. Hindi na nabigla si Melvin nang makita si Kara. Kung tutuusin ay natutuwa pa nga siyang makita ito. Humagod ang tingin niya sa suot na damit nito na kahit simple bagay naman. Angat pa rin ang ganda pero mas excited siya mamaya sa banquet dahil paniguradong mag-aayos si Kara. Nang tuluyang makababa sa hagdan ay nilapitan siya ng 2 babae. Ang ganda na suot mo Kara, bagay sa'yo. Puri pa ni Melvin. Hindi may iwasang mabighani sa ganda nito, lalo na sa malapitan. Kahit halos gabi-gabi niya itong nakikita sa Albo Hotel ay hindi siya nauumay na pagmasdan si Kara. Hindi na normal itong nararamdaman, ngunit alam niyang hindi magtatagal at mawawalan din siya ng interes. Naku Kara, ipapakilala sana kita dito sa pamangkin ng asawa ko. Mabuti na lang at magkakilala na pala kayo, ani Mrs. Lim. Magkaibigan po sila ni Daniel, wika naman ni Kara. Kaya naman pala, teka sandali lang iha, maiwan ko na muna kayong dalawa at mukhang may problema doon. Biglang paalam ni Mrs. Lim nang mapansing tila may kumusyong nangyayari sa mga staff sa hindi kalayuan. Nang maiwan ng dalaway naglabas ng sigarilyo si Melvin, inipit sa bibig saka nagsindi habang nagsasalita. Kamusta na kayo ni Daniel? Bumalik ka na ba sa kanya? Hindi ko naman kailangan magkwento sa'yo, hindi ba? Nagtagal ng titig ni Melvin. May gusto siyang sabihin ngunit pinili na lamang manahimik at saka umalis. O tamang sabihing na-offend kaya piniling umalis. Nakahinga naman ng malawag si Kara. Gaya ni Daniel ay madali ring mairita si Melvin kaya iniwasan niya makaharap ito bukod sa hindi talaga siya komportable sa presensya ng binata. Sakto namang pabalik na si Mrs. Lim kaya sinalubong niya ito para tumulong pa sa ibang dapat gawin. Pagsapit ng hapon ay tumawag si Daniel. Sinabing nasa parking lot ito, naghihintay dahil may pupuntahan pa sila. Nahimigan naman ni Mrs. Lim ang pag-uusapan nila at napangiti. Ang mas mabuti pa'y puntahan mo na si Daniel at nang makapagpalit ka ng damit. Magkita na lang tayo mamaya sa banquet. Tumango naman si Kara kahit na wala talaga siyang balak harapin ito. May damit na siyang isusuot pero ayaw niya na magkahalata
si Mrs. Lim na may problema sa pagitan nilang mag-asawa at umalis na siya. Sa parking lot ay nakita naman niya kaagad ang sasakyan ni Daniel. Bahagya pa nga nakababa ang bintana, kaya nakikita niyang nakaayos na ito. Snow white accordion shirt at high-end black velvet suit ang suot. At kahit ayaw mag-aminin ni Kara ay sarili na pakagwapo nito sa suot. Sa paglapit niya sa kotse biglang lumabas si Daniel para pagbuksan siya ng pinto. Bahagya pa ngang natigilan si Kara dahil sa ginawa nito. Yun pala may ibang tao sa lugar. Marahil ay gusto lang ni Daniel na magmukhang gentleman sa paningin ng iba. Pag-alis sa sasakyan sa lugar ay tahimik lang si Kara. Ayaw niyang bigyan ng atensyon si Daniel. Ngunit makulit ito't nagawa pang hawakan ng kamay niya nang mabilis namang binawi. Daniel, hindi porket binayaran mo ko para sa araw na to, ay may karapatan ka ng hawakan ako. Hindi to kasama sa napag-usapan natin. Binaliwala naman ni Daniel ang malamig na pakitungo nito at nagtanong, ano naman ang pinag-usapan niyo ni Mrs. Lim? Nagkwento ba siya tungkol sa pagkakamali ni Eunice kahapon? Pati ba naman pag-uusap namin ay kailangan mong malaman? React naman ni Kara pero kailangan sandali ay nagsalita rin. Ang sabing nagalaw yung painting ng isa sa paborito ni Mr. Lim. Off limits daw yun at bawal hawakan pero ginawa ni Secretary Eunice. Maging sa tableware ay may pagkakamali raw ito. Ang pinakamalala sa lahat ay nagdala ito ng pagkaing allergic ang anak nila. Nagdahilan pa na paborito mo yon kaya hindi natuwa si Mrs. Lim. Dahil pinapakailaman nitong menu, kaya nagdesisyon siyang paalisin ito. Mahabang paliwanag ni Kara sa kanapangisi. Maging si Secretary Eunice ay may gusto sa'yo, tama ba ako? Noon ko pa ito napapansin pero binaliwala ko lang, napasulyap si Daniel. Tapos, hindi ka na nag-react, nagalit man lang? Kuryosong tanong niya. Gusto niyang malamang nagsaselos to, walang buhay na lumingon si Kara. Pinapakitang wala siyang pakialam kahit na ilang libong babae pang magkagusto dito. Nadismaya naman si Daniel at napailing na nagmaneho palayo sa lugar. Dinala siya ni Daniel sa isang kilala at respetadong styling salon sa syudad. Sinalubong pa nga sila ng manager at personal pang ayusan si Kara. Ang ganda-ganda niyo po ma'am, saad pa ng manager. Maliit ang mukha at sakto lang po ang pangangatawan. Siguradong marami po kaming dress na babagay sa inyo. Patuloy nito matapos sa inutusan ng staff ni ilabas sa mga magaganda at dekalidad na dress at gown. Ipatry mo lahat. Saad naman ni Daniel saka naupo sa mahabang sofa. Natutuwa namang ngumiti ang manager at inassist ang customer patungo sa dressing room. Ilang minutong dumaan at nakailang palit na si Kara ng damit na matigilan dahil hindi niya maiangat ang zipper sa likod ng suot na dress. Kahit na anong gawin niya ay ayaw talagang umangat kaya humingi na siya ng tulong. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng yabag ng paa na papalapit at pagkatapos bumukas ang pinto. Paglingon ay nabigla siya nang hindi ang manager kundi si Daniel ang pumasok. Kinabahan nga siya na magtagong tingin nilang dalawa. Hinawi niya ang buhok nito patungo sa likod saka humarap upang itagong expose sa likod kay Daniel. Kahit maganang suot ay pakiramdam niya ang bigat-bigat ng suot at tila mahuhubaran pa. Nilock ni Daniel ang pinto saka lumapit. Ano problema? Hindi mo maiangat ang zipper? Hinawakan siya sa balikat at pinatalikod. Ramdam niyang panlalamig ng balat nito. Parang gusto niya tatuloy. Napainitin. Mas lalo siyang lumapit ng halos wala ng space sa pagitan ng kanilang katawan. Saka marahang dinampian ng halik sa batok. Napaigtad si Kara sa nagtangkang lumayo. Sisigaw ako. Babala niya. Ngunit ibang naging dating para kay Daniel. Sige lang, sumigaw ka lang. Isigaw mong pangalan ko. Bulong niya. Ano ba? Bitawan mo nga ako't baka may ibang tao sa labas. Alam naman yun ni Daniel, wala siyang balak gumawa ng eksena sa pampublikong lugar pero hindi niya lang maiwasang matukso sa ganda ni Kara. Nagawa pa nga niyang haplusin ang bewang nito bago hawakan ng zipper at iangat pataas. Nang matapos, tinulak siya ni Kara pero nagawa niyang mayakap ito mula sa likod. Pareho nilang nakikitang sarili sa refleksyon ng salamin. Nakasimangot si Kara habang si Daniel ay nakangisi. Hindi pa nga ito nakontento at nagawa pang bumulong. Alam mo bang natutukso akong angkinin ka ngayon dito? Ani Daniel, tawagan mo si Brenda kung tigang na tigang ka na't baka sakaling makaraos ka pa. Ani Kara, sa halip na mairitay na pangisi pa si Daniel. Natutuwa siya sa tapang na ipinapakita ni Kara. Mas lalo siyang na-excite kaya pinaharap niya ito at isinandal sa salamin. Napasinghap si Kara at kinabahan na lumikha pa ng ingay ang ginawang pagtulak nito sabay lapit ng katawan ni Daniel.
Sa sobrang lapit ay ramdam niyang parte ng katawan nito mula sa iba na unti-unting nabubuhay. Dalawang katawan na magkadikit sa isa't isa. Yun ang nangyari ngayon sa mag-asawa habang nasa loob ng dressing room. Mas lalo pang ang nangasi Daniel ipadama ang pagkalalaki nang mapansin ang reaksyon nito. Dahil itinanggi man ni Kara, hindi may kakailas ekspresyong naapektuhan siya sa ginagawa ni Daniel. Akala ko ba importante sa yung banquet na to? Malapit na mag-umpisang celebration, baka malate tayo. Ani Kara sa kabila ng init na nararamdaman. Tila natauhan naman si Daniel at bahagyang lumayo. Sayang naman, aniya sa katuluyang lumabas sa fitting room. Bumalik sa sofa na parang walang nangyari nang makipili na si Kara ng dress. Blue one-shoulder na bagay naman sa kanya ay saka siya inayusan sa buhok maging sa makeup. Pagkatapos nagbayad si Daniel saka sila umalis sa lugar. Sumakay sa kotse at pinaandar papunta sa venue ng banquet party. Eksaktong 7:00 ng gabi, dumating sila. Unang lumabas si Daniel para pagbuksan ng pinto si Kara. Nakalahat pa nga ang kamay upang umalalay. Napatitig naman si Kara sa kamay nito. Hindi sanay na nagpapaka-gentleman ito. At hindi sa malamang dahilan ay tila nag-slow motion na lahat ng iangat ang tingin kay Daniel. Napakurap-kurap pa siya hanggang sa tuluyang natauhan at baliwalang tinanggap ang kamay nito. Nang nasa may entrance na sila ng venue, inilingkis ni Daniel ang kamay ng asawa sa kanyang braso sabay bulong. Dumikit ka lang sa akin at kung pwede wag kang kakausap ng ibang lalaki, okay? Hindi nagustuhan ni Karang sinabi nito na muli na naman siyang kinokontrol pero hindi na umapila. Hanggang sa mapansin sa hindi kalayuan si Melvin, kaya napadikit siya ng gusto kay Daniel. Mag-isa lang ang binata habang nakasandal sa poste at umiinom ng wine. Nakatingin sa kanilang dalawa at maya-maya pa'y umalis. Anong meron? Tanong bigla ni Daniel na napansin din pala si Melvin. May nangyari bang hindi ko alam, Kara? Wala, tara na't pumasok sa loob at nang matapos na itong pagpapanggap natin. Pagtapak sa loob ng venue ay pinakita nila sa mga guest na walang problema sa kanilang pagsasama. Nagsayaw pa nga silang dalawa at pinalakpakan na karamihan. Masaya at magarang banquet. Pakiramdam nga ni Kara hindi siya nararapat sa lugar dahil bumagsak na estado ng pamilya nila. Mahirap na lamang siya na patuloy ng maghihirap. Patapos ng magsasayaw, isandali siyang hiniram ni Mrs. Lim para ipakilala sa mga kaibigan na matataas ang estado sa buhay. Pinakilala si Kara bilang asawa ni Daniel at isang magaling na violinist. Hindi niya inasahang alam pala nitong tumutugtog siya. Medyo nahiya pa nga dahil todo puri si Mrs. Lim sa kanya. Eto pa, kung natatandaan niyo si Mr. Sandro, yung magaling na musician, ang balita ko'y babalik nito sa bansa at si Kara lang naman ang isa sa magagaling itong estudyante. Pahayag ni Mrs. Lim. Nabigla at napasinghap ang mga kababaihan sa grupong iyon at maging si Kara ay nabigla rin na may alam pala si Mrs. Lim tungkol sa kanya hanggang sa mag-request ang ilan na mag-perform siya. Maging si Mrs. Lim ay nangumbinsi din sa kanya kaya wala nang nagawa si Kara kung hindi pagbigyan ng mga to. Nagtungo siya sa mini stage at saglit na hiniram ang violin. Habang inaayos ang instrumento ay marami nang nanonood kaya medyo kinakabahan siya. Matapos huminga ng malalim sa katinugtog ang Les Caquettes by Joseph Bolog. Sa violin ang tingin ni Kara ay kuminsan ay pumipikit-pikit pa para damhin ang musika. Hindi inisip ng mga tao sa paligid at bago matapos sa pagtugtog ay pinalakpakan na siya ng mga guest. Mahirap ang piyesang tinugtog, ngunit dahil sa matyaga at mahusay na pagtuturo ni Sandro ay naging bihasa siya. Abot tengang ngiti ni Kara pagkatapos hanggang sa magtagpo ang tingin nila ni Daniel. Seryoso tong nakatitig na hindi niya kayang tapatan kaya umiwas na lamang at nagkunwari pa ngang magtutungo sa restroom. Samantalang hindi naman napigilan ni Mr. Lim na punahin ang pagsunod ng tingin ni Daniel sa asawa. Baka pagpikit ko'y bigla kang mawala. Yun pala'y sumunod ka na sa restroom. Pagbibiro pa na tinawanan lang ni Daniel. Parang ikaw lang dati. Sunod ng sunod sa akin. Pagbibirong komento rin ni Mrs. Lim sa asawa. Matapos ay muli na namang pinuri si Kara sa galing nitong tumugtog ng violin. Talagang gustong-gusto mo siya, ani Mr. Lim. Kung pwede nga lang baka inampun ko na siya. Sad naman ni Mrs. Lim. Pero syempre nagbibiro lang ako. Parang hindi naman yan ang narinig ko noon mula sa'yo. Ani Mr. Lim, napangiti si Mrs. Lim. Habang nanubig ang mga mata ng maalalang nakaraan. Alam mo ba, Daniel, kung hindi mo nitatanong matagal ko nang kilala si Kara. Noon kasi walang masyadong nakikipagkaibigan sa akin gawa ng mula ako sa isang simpleng pamilya na nakapag-asawa ng mayaman. Sa tuwing umaattend ako ng party na gaya nito ay walang kumakausap sa akin. Hanggang sa may lumapit ng isang cute na batang babae, si Kara. Suot ang magandang ballet dress. Kinausap at pinasaya niya ako ng gabing iyon kasama ng kapatid niya. Kwento ni Miss Lim na napapangiti pa. Matapos ay marahang tinapik ang baraso ni Daniel.
Alam mo bang walang permanente sa mundong ginagalawan natin? Kaya piliin mo maging masaya at pahalagahan ng mga bagay. Taong importante sa'yo bago pa mahuli ang lahat. Trust me, naranasan ko ng lahat ng pinagdaanan ni Kara ngayon. Napaisip si Daniel sa sinabi niya ng ginang na tila alam nitong nangyayari. Nagtagal si Kara sa restroom at lumabas lang na sa tingin niya ay malapit nang matapos ang party. Nagtungo siya habang naglalakad para ayusin ang dalang bag ng may makabunggo. Pagangat ng tingin niya natigilan siya na makitang si Melvin pala na bahagya pang nakaalalay ang kamay para hindi siya matumba. Sa sobrang lapit ng katawan ng dalawa ay naamoy na ni Melvin ang pabango nito. Sorry, hinging paumanhin ni Kara tumakbang para lampasan ito. Pero humarang si Melvin na nakahawak pa rin ng kamay sa bewang ni Kara. Ilang segundo pa'y natauhan at inalis ang kamay. Hindi mo na ba kinayang hirap kaya bumalik ka na kay Daniel? Ani Melvin, medyo naguluhan si Kara sa pinagsasabi nito. Lalo pat tila lasing na ito, naamoy niya kasi ang alak sa katawan nito. Melvin, akala ko ba'y nagkasundo na tayong hindi mo ko guguluhin? Nakalimutan mo na ba yung pinag-usapan natin sa Albo Hotel? Ani Kara sa nagpatuloy. Ngunit hindi pa tapos si Melvin. Total at silang dalawa lang naman ang nandun sa lugar. Ay pwede na niya sabihin ang nararamdaman. Ako na lang, kaya kong ibigay lahat ng gustuhin mo. Napahinto si Kara at hindi makapaniwalang lumingon. Pasensya na Melvin, pero kaya ko na sarili ko at hindi na kailangan ng tulong mo. At tuluyan ng umalis. Naiwan si Melvin na bagsak ang balika sa sinabi ni Kara. Pagkatapos ay saka umalis patungo sa ibang direksyon. Ang dalawa'y parehong walang kaalam-alam na ang nangyaring pag-uusap ay nasaksihan at narinig mismo ni Mrs. Lim na patungo sa restroom. Gulantang at hindi malaman kung anong dapat na gawin sa natuklasan.